Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong Miyerkules, 11 sa buwan ng Pebrero 2026. Pasada Balita. Pagsasabatas ng travel tax ban, anti-dynasty bill at iba pang LEDAC priority bills, pinaaapuran na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos tuluyan ang ibinasura ng Kamara. Ikatlong impeachment laban naman kay VP Sara isinumite na sa Office of the House Speaker. Pasada Balita. Senator Lacson, kampante sa nilalaman ng Partial Blue Ribbon Committee report kaugnay sa flood control scandal sa kabila ng ilang pagbabago. Pasada Balita. Bagong resolusyon ng Senado laban sa Chinese Embassy sa Pilipinas kinondena ng China. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, foreign direct investment net inflows ng Pilipinas bumagsak noong 2025. Pasada Balita. Kita naman mula sa ibayong dagat, Hong Kong International Airport na sunog. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Letran Lady Knights na nanatiling unbeaten sa nagpapatuloy na NCAA Women's Volleyball. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, para po sa mga nag-aalmusal ito, mga nagkakape, masamang epekto ng sobrang kape sa katawan ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, concert ng Sex Bomb Girls, dadalhin na rin sa Middle East. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council na inaasahang maipatutupad o may papatupad na bago matapos ang Hunyo ngayong taon. Ayon sa Malacanang, nakatuon ang mga panukalang ito sa pagpapagaan ng gastusin ng publiko at pagpapalakas ng integridad, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad ang mga panukalang naglalayong palakasin ang proteksyon ng vulnerable sectors at ayusin ang daloy na impormasyon sa digital space tulad ng expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children at anti-fake news and digital disinformation. Itinutulak din ang tuluyang pag-alis sa travel tax, pati na ang pagsasagawa ng BARM elections. Giniti ng Pangulo ang kahalagahan ng mga panukalang may kinalaman sa reformang pampolitika tulad ng anti-political dynasty law. Tiwala naman ng Malacanang na may isasabata sa takdang panahon at magdudulot ng konkretong pakinabang sa publiko ang naturang mga panukala. Pasada Balita. Kumpiyansa naman si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na maipapasa na sa Kongreso ngayong taon ang Anti-Political Dynasty Bill. Gayunman, naniniwala si Chairman Garcia na isang malaking hamon ang implementasyon sakaling maisabatas ang panukala bukod pa sa halos hindi matapos-tapos na diskusyon ng mga mambabatas sa tamang definisyon ng political dynasty. Ayon sa Poll Body Chief, dapat ding isaalang-alang ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng Saligang Batas at Omnibus Election Code kung porsigido ang Kongreso na matuldukan na ang political dynasty na sinasabing ugat ng katiwalian sa gobyerno. Kaya po sinususog namin na sana pag ipinasa natin itong ating revisyon ng party list law, kasabay dapat dito, kaakibat nito, yung anti-political dynasty at dapat makasama yung mga nominado ng party list sa prohibisyon ng political dynasty. Ibig sabihin, kung ikaw ay number 1 nominee tapos ang asawa mo o anak mo o kapatid mo ay gobernador, dapat may disqualified sa inyong dalawa. Kasi otherwise, kung parehas din na tumatakbot sabay at sasabihin natin exempted halimbawa ang party list, o di para na lang hindi natin nagiging makatotohanan tayo sa ating anti-political dynasty. Samantala, nilinaw naman ni Garcia na kahit maisabatas o makalusot sa Kongreso ang naturang panukala, hindi ito makaapekto sa 2028 national elections, lalo sa paghahanda ng COMELEC.
Ngayon ay Pebrero na ng 2026. Ang filing po ng candidacy para po sa kaalaman ng mga kababayan natin para sa 2028 national and local elections ay maaaring Oktubre ng susunod na taon. So lumalabas ang kinikilusan na lang nating panahon para maipasa yung batas na yan ay more or less before the end of this year. Ayun. Kasi hindi naman po pwedeng napakalapit na buwan tsaka tayo magpapasa ng batas. Paano po natin ma-educate, mai-inform ang mga kababayan natin? Napontinig ni Comelec Chairman George Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Dead na at ibinasura na ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos pagtibayin ng Kamara ang House Committee Report 111 o ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na ibasura ang mga reklamo laban sa Pangulo. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. Si House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro ang nag-sponsor ng nasabing ulat at resolusyon sa plenaryo ng Kamara. Ayon o iginiit ni Congresswoman Luistro na sumailalim ang naging pasya ng Kamara sa tapat na pagsunod sa pamantayan ng 1987 Constitution at ang rule of law, anya ang nangibabaw kaysa sa rule of rhetoric. Ano nang idineklara ng House Justice Panel o Committee? Sufficient in form ngunit insufficient in substance ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. Pasada Balita. Kinumpirma naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na nai-transmit na rin sa tanggapan ni House Speaker Faustino Bogie III ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang reklamong inihain ng religious group at civil society groups na inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Ayon kay Atty. Garafil, isinagawa ang pagsumite o pagpapadala ng nasabing reklamo alinsunod sa konstitusyon at sa mga patakarang umiiral sa Kamara. Ilinaw naman ni Garafil na ang tungkulin ng kanilang tanggapan sa impeachment proceedings ay striktong ministerial lamang kung saan tinatanggap ang complaint, bineberipika at itinatransmit kasama ang mga endorsement. Pasada Balita. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na uusad at wala nang nalabag sa paghahain ng panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sunod ito ng inilabas ng pinal na desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Partikular na tinukoy ng dating maestrado ang usapin kaugnay ng one-year bar rule. Palagay ko po ay as far as the one-year ban is concerned, safe na ito dahil lampas na yung 1 year. Ngayon yung other requirements, titingnan natin kung applicable ba ito, yung mga due process na yan. Hindi naman siguro sa tingin ko masyadong mas mahirap. Yung pinaka-importante, yung pagbilang ng araw ng session days na ginawang calendar days during which Congress is in session. Yun ang bantayan nila. Kumpiyansa naman si dating Associate Justice Ascuna, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na hindi nagagamitin ng Kamara ang second mode ng paghahain ng impeachment sa mga panibagong reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Hindi natin siguro kailangan pag-usapan yun dahil palagay ko hindi lang gagamitin yung second mode. Palagay ko ang procedure na sundin ng Kamara ay yung first mode, refer sa committee. Oo, Okay. so wala na yung forthwith na yun. Yan naman po ang tinig ng constitutionalist na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tiyak naman ang Armed Forces of the Philippines na nananatili silang non-partisan sa gitna ng mga isinampang impeachment cases laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte.
Ayon kay AFP Chief of Public Affairs, Colonel Cercis Trinidad, igagalang ng sandatang lakas ang demokratikong proseso at tutupad sa mandato bilang isang profesional at disiplinadong institusyon. Iginit ni Colonel Trinidad na karapatan ng iba't ibang grupo na maghain ng reklamo sa ilalim ng saligang batas. Patuloy anya na susuportahan ng AFP ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo na sa gitna ng mga usap-usapang posibleng civil unrest kaugnay ng mga impeachment proceedings. Tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte noong Nobyembre 2025. At ay sa survey ng social weather stations, nakakuha ng positive 28 si rating si VP Sara. Mas mataas ng 6 points kumpara sa positive 22 noong September 2025. Nakakuha naman ng positive 16 net satisfaction rating si Senate President Vicente Tito Sotto III. Positive 5 kay House Speaker Faustino Boyedi III, habang positive 9 naman kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Sinagawa ang survey noong November 24 hanggang 30 pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents sa buong bansa kung saan hindi po kami kabilang sa mga natanong. Pasada Balita. Sa oras na 13 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, sa iba pa rin paksa ng mga balita, kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na makakukuha ng sapat na pirma ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kasabay ng pag-iit na posible itong posible itong maipresenta sa plenaryo ng Senado sa susunod na linggo. Ayon kay Lacson, imposibleng humina ang laman ng partial committee report ng naturang komite kaugnay ng manumalyang flood control projects. Ito'y sa kabilangan ng ilang pagbabago sa mga nakapaloob na salita sa dokumento, partikular sa magiging aksyon sa mga senador na sangkot sa kontrobersya. Sa bagong report, ilalagay muna sa ilalim muna sa preliminary investigation o fact-finding investigation sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Francis Chis Escudero kumpara sa naunang rekomendasyon na kasuhan muna ang mga ito. Ipinaliwanag ni Lacson na chairman ng naturang komite, ginawa ang pagbabago upang maiwasan ang kalituhan, lalo't kapag ginamit anya ang salitang charge, ay maaring isipin ng iba na pinakakasuhan sila ng komite sa korte. Bagaman binago ang ginamit na salita, tiniyak naman ni Lacson na hindi masasakripisyo ang intensyon at sustansya ng report. Nilinaw din ng senador na walang kaugnayan sa nakalipas na tangkang kudeta sa liderato ng Senado ang pagbabago sa ilang lengguwahe ng nasabing report. Pasada Balita. Yes, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, hindi naman kailangan maging genius ka para malaman O mo scientist. or scientist para malaman mo yung pagkakaiba sa word na inirekomendang kasuhan at inirekomendang muling imbestigahan. Pakalayo nun. Di ba? Kasi pag sinabi mong kasuhan, parang may probable cause na eh. Di ba? Tama ba ako? Kasi pag sinabi mong may iimbestigahan pa, kulang pa yung hawak mo. Kulang pa. Kailangan pa ng ebidensya. Oo, ng mga evidence. Di ba? Parang ang layo yata. With your indulgence, Senator Anyari? Lacson. Anyari? Di ba? Tapos may lumutang pang disclaimer. Lalo tuloy nag-isip ang mamaya na, oo nga no. Di ba yung timing? Kasi di ba nung Diba? una may sumingaw, nag-leak na pinakakasuhan. Correct. Pangalawa, nagkaroon ng ika ngay alma. Pag alma May yung ibang umalma. senador, Oh, yeah, na yeah. sabing Oo. hindi sila pipirma or pumirma, biglang bumawi. And then kasunod nito, yung sinabing lumutang na it's a prank nga ba na palitan ng liderato ng Senado. At dahil dyan, eto, makinig kayo. Makinig kayo. Tinawag na politika mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang dahilan ng pagbabago sa naunang rekomendasyon laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sinasabing dawit sa manumalyang flood control project.
Ito'y matapos baguhin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang unang rekomendasyon na direktang pagsasampa ng kaso na sinasabi ngayong isa sa ilalim muna ang mga sangkot sa preliminary investigation upang suriin ang mga ebidensya at matukoy ang pananagutan. Punto ni Ombudsman Remulla na nagkakapersonalan na ang ilang mambabatas at may nagaganap ng mga negosasyon dahil sa naturang committee report. Gayunman, iginiit ng Ombudsman na nananatiling buo at mahalaga ang mga record ng Blue Ribbon Committee na magsisilbihan niyang pangunahing batayan sa mga susunod na hakbang ng kanilang investigasyon. That's politics. It's politics. Really, what is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, pag lang nakalagay yung pangalan. Pero yan, may negotiation yan, may compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila, tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records sa Blue Ribbon Committee, tsaka lahat ng testimonies niya. Naman po ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pasada Balita. Iba pang paksa ng mga balita, kinondena ng China ang tinawag nitong anti-China na Senate Resolution number 256 na inaproba ng Senado kaugnay sa pagkwestiyon sa mga pahayag ng Chinese Embassy sa Maynila laban sa mga Pilipinong opisyal na bumabatikos sa kilos ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Embassy spokesman Xi Jinping, kulang sa kaalaman sa diplomasya ang mga senador at tinawag na political stunt ang nasabing resolusyon. Kumikilos sa kanya ang mga senador para sa sariling interes at sinisira ang relasyon ng Pilipinas at China. Pero iginiit ni Xi na magpapatuloy ang kooperasyon anuman ang dami ng resolusyon laban sa China. Mariin namang tumugon si Senate President Tito Soto at ipinuntong maaari ring ibato sa Chinese official ang parehong kritisismo. Sinasabing nai-intimidate anya ng Senado ang mga diplomat pero patuloy namang nagsasalita ng walang galang laban sa mga mambabatas. Iginiit din ni Soto na respect begets respect at hindi niya maaring patahimikin ang mataas na kapulungan sa pagtupad nito sa mandato. Pasada Balita. Dahil ko yung ulit mga kabalitan-kabalitaktakan. Ako na may nagtataka rin. Pari naman kahit na sabihin nyo pang produkto ng One Ball University, si Senate President Tito Soto, kayo ba papayag kayo na aalipustahin kayo sa sarili nyong bayan ang hindi kayo magsasalita? Diba? Kayo ba kung halimbawa ikaw ang may-ari ng lupa at ng bahay, may pupuntang dayuhan, magsasalita ng laban sa'yo, okay lang kayo? Hindi kayo kikibo? Sa palagay nyo. Diba? Unless makapili kayo. Tama ba yun? Ay, panahon ng hapon yun eh. Di ba? Panahon ng hapon yung makapili, yung naka ng bayong. Pero ngayon kasi, parang ang dating lang sa akin correct me if I'm wrong, hindi na uso yung bayong. Hindi na. No? Wala na yun. Harap-harapan ng may nagtatanggol no? Si Aling Bet Samson na lang may dala. Di ba? Ang nakakatakot dyan, tinatawag tayong mga kagalang-galang na mambabatas, tinatawag tayong mga role model ng mga kabataan at ng mga ordinaryong mamamayan, pero nagsisigawan pa tayong mahal natin ang Pilipinas, pero kung titignan ang galaw ninyo at ang mga salitang lumalabas sa mga bibig ninyo, parang taliwas. Huwag na nating hintayin bumangon si General Antonio Luna. Magsisigaw. Sino ba ang gusto nyo? Gulat din ako dun Di ba? Bayan o pera? Bayan o sarili, pumili ka! Yung ba yun? Bayan o sarili. Kasi sa totoo lang hindi naman masamang panigan ang sino mang dayuhan kung tama. Pero kung alam nyo nang niyuyurakan yung ating lahi at inaangkin yung atin, teka muna. Hindi naman siguro Para kayong mga birheng naniniwala sa pangako ng isang... Yun na yun. Nagulat ako doon. Ang sa akin lang, di ba? Simple lang Simple lang. Common sense. Anong tawag natin sa Pilipinas? Inang bayan, di ba? Sa ordinaryong mamamayan, murahin ang ina nyo. Okay lang Mahirap kayo? yun pag sinabing ina nyo. Iba yun. Pag Diba? ina nyo na ang... Di ba? Hindi lang yun.
Ay, si Manny Pacquiao ngayon, nagalit eh, di ba? Nagalit dahil Oo, yung nagalit. kay Mami Junisha, di ba? Tinawag na baluga. Oo. Tama ba yun? Baluga ba yun? Di ba? Hindi naman yata. Nagalit. Basta inalipos inalipos na, di ba? ka. Ano sabi niya? Hintayin mo. Hindi mo ako kilala? Sige, hintayin mo. Literal yun. Oo. Eh di lalo tayo. Pilipinas, inang bayan natin ang sinasabing inaalipusta at winawalang niya. Disclaimer lang we're not insinuating any... Oo naman. Sa atin lang, 'di ba? Sa simpleng usapan, 'di ba? Magkakapamilya, sabi na kapuso, kaibigan, kapatid, 'di ba? Pagka ikaw na yung kinakante, papalag ka. Hindi yung sorry boss, sensya ka na. Ha? Nasira ko yata araw mo. Teka muna, nasaan ka ba? At sino ka ba? 'Di ba? Eh tayo nga, pag nasa ibang bansa aminin natin hindi. Ultimo yung bawal na bubble gum eh. Oo naman. Ginagawa natin, yung hindi paninigarilyo, hindi pagtatapon ng upos ng sigarilyo sa hindi tamang lugar. Ginagawa natin. Ang ingay dyan, ang Di ba? ingay sa Senado. Ganun tayo karespeto sa ibang bansa. Tapos tayo, pag nasa bansa Maingay natin. din yung ano natin, yung ating yung China. Maingay Tagal? din sila, di ba? Yung mga Tagal? official ng China. Okay, sige. So, But ito na. you know, Yeah. sometimes an empty can makes the loudest noise. Wow! And as a matter of fact, Yeah. who's going to clean the kitchen? Who's going to clean the toilet? You. Me? It's my time now? It's your time now. All right. I beg your pardon. Pinapagaang lang natin kasi nakakainit ng ulo di ba? Huwag na natin isipin China yan. Basta dayuhan. Basta dayuhan. Kung sino mang Kahit sinong dayuhan, dayuhang di ba, na bansa. maghahari-harian dito, ay palaga naman natin. Sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan, di ba? Alam nyo, hindi naman ho lahat nadadaan sa dahas. Naman. Hindi naman lahat. Yung basta pag alam mong naagrabyado ka na, medyo... Hindi naman ho ito usapan ng padamihan ng sundalo at palakasan ng armas. Hindi naman ho doon nasusukat yun. Basta ito yung usapan ng mga tunay na lalaki. Ha? Saan galing yun? Teka lang. Saan galing yun? Ikaw na. Ako na ba? Oo. Ito na, makinig kayong maigi. At sa kaugnay na balita, idineklarang persona non grata ng China ang mga lokal na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan at pinagbawalang pumasok sa loob ng mainland, Hong Kong at Macau. Ito na. Ayon kay Chinese Embassy in the Philippines spokesman Jiling Peng, ginawa nila ang naturang hakbang batay sa prinsipyo ng reciprocity. Matapos ideklara rin ng mga lokal na opisyal ng Kalayaan si Chinese Ambassador Jing Quan bilang persona non grata at pinagbawalang tumuntong sa mga isla ng Kalayaan. Bilang sa mga opisyal na hindi makakapasok sa China, Hong Kong at Macau, sina Kalayaan Mayor Baltasar Alindogan, Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida at Councilors Nonilon Balbontin, Noni Gapus, Roberto Asiado, Hubert Yavan at Francis Polison. Pasada Balita. Engineer! Pilipino ka, di ba? Anong yes? Hindi naman daw siya ibabando kasi wala naman daw siyang pamasahe. Dual citizen na Dual pala to. na yan. Filipino tsaka senior citizen. Dual. Oo. Kaya pala bago na postizo. Engineer Ronald Contino, alas o diyat! Bakit naman daw siya pupunta pa doon? Dyan lang sa Binondo. Dami, no? Dami. 26 na minuto na makalipas sa ika-6 ng morning. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang tagapangulo po ng PECAFI o Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. May kaugnayan po ito sa issue ng literal na malapit sa sikmura ni Juan at Juana de la Cruz. Marami tayong tanong no? Tungkol sa bigas. Alain mo, may technical working group para sa rice importation. Hindi, tsaka magsusumbong ako. Naka-encounter ako kahapon. Ang laki na. Ayun na naman. Ang mahal nung nung Magkano bigas. tinaas? 50 pesos na isang kilo. Yung dating 48, 45. Matindi. Buti sana kung nagmahal, maganda ang ang ganda nung yung niya itsura niya physically. Nung isinaing namin kahapon, nagreklamo yung mag-iina ko. Bukod sa may amoy, may lasang kakaiba. May amoy? Oo. Kahit na maraming Kahit beses na hinugasan hugasan. mo na? Maraming beses na hinugasan, may amoy pa rin. Anyway, sa kabilang linya po si Ginoong Danny Fausto. Sir Fausto, good morning po. Johnny Banyas, Turo na Sino. Live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Sir? Good morning po, Sir Danny.
Magandang umaga, John at Drew. Thank you for having me. Opo, kailangan ka namin dahil ito medyo nagatla kami kahapon nang mabasa namin itong storya na to na kinailangan pa ng TWG or Technical Working Group ng Department of First time Agriculture ba yan? para sa issue ng rice importation. Anong tindig mo rito, Ginoong Fausto? Welcome na welcome yung ganyan para hindi tayo nang huhula kung ilan talaga ang importahan natin. Kasi yung importation talaga naapektuhan ng farm gate prices, especially ng palay. Pag malakas ang galaw ng imported rice, para masundan din kung tataas ang taripa o hindi, flexible naman ang taas ang taripa. Kasi tinamaan talaga tayo ng presyo nung nakaraang taon. May epekto yan sa atin. Yung nangyari sa nagpresyo ng 10 piso, may 8 piso ang kilo ng palay. Nakita natin yung last quarter last year, bumaba ng mga 5%, almost 5% ang hindi tinamnan na hindi nagtanim na palay na dating harvested area. Po. Yung ating production is the lowest since 2012. Ang tingin ko doon yung pagmamanage ng importation at saka ang farm gate prices. Ngayon, maganda presyo. So, pinipigil naman hanggang February lang yung importasyon dahil next month, aanin na kami. Yung palay ko, anihin ko na mga mid-March, aanin na rin ako, mga 1 month from now. Magandang lakaran doon sa amin. Balita ko, nasa 22-23. Magandang presyo yon. Sana mag-hold yon. Kasi sinabi ko nga sa mga nakaraang mga panayam sa akin, nagwo-worry ako baka sa baba ng presyo ng palay, manlumo na yung mga tao, hindi na magtanim. At nakita ko nga ito sa last quarter last year, bumaba yung ating tinamnan na lugar. May mga hindi nagtanim. Ang nakikita ko lang na medyo challenge yung nasira kasi yung dam sa northern part ng Nueva Ecija, mga 30 to 40,000 hectares yung naapektuhan. Hinabol ni Administrator Edwin na nakapagtanim ng January pero 1 month delayed na yung almost 1/3 ng Nueva Ecija, yung pinakamalaking production natin ng palay. So, yung importation technical working group will really monitor yung ano ba ang pangangailangan na nakapag-import tayo hanggang 4.8 Lilimitahan lang po yung million. volume, Sir Danny, ganon? At tingin ko, ganon. Dahil sa tingin ko, between 3.2 to 3.5 million metric tons lang ang kailangan. Last year ba gaano kalaki yung volume? Nasa 3.8 yata yung atin, pero 4.8 million yung ini-import Dami. natin. Kaya kailangan lang natin between 3.2 to 3.5 million metric. Kaya apektuhan talaga yung ang baba ng presyo kasi sa world market. Tapos binabaan pa yung taripa. So talaga yung imported rice will affect the local farm gate price, especially ng palay. Sir Fausto, Yun ang ano. Sir Fausto, with your indulgence, ang tanong kasi para sa akin ngayon lang nila naisip na magtatag ng technical working Bakit group. hindi pa noon? Halos taon-taon nag-i-import ng rice, di po ba? Napapabayaan talaga. Ang nangyari kasi, tinitingnan nila yung presyo ng produkto Ang hindi tiningnan, yung paghihirap nung nagpo-produce ng Yun produkto. Ayun ang Nakikita tanong. natin ang pagkain nasa lamesa natin. Pero ang mga kababayan natin, hindi nalalaman yung hirap at saka yung tsaga at risk na pinapasok ng mga farmer na nagpo-produce ng pagkain na nasa lamesa natin. So tinitingnan ng mga ekonomista natin yung presyo ng produkto. Hindi mo tinitingnan yung nagpo-produce ng produkto. They are underpaid, sila yung mga underpaid. Yan yung pag naglumo, kaya wala na nang gustong magsaka dahil ang mga magulang, pagka gumraduate ng mga anak, talagang white-collar job o punta na sa... Maski naman ako, Ginoong Fausto, kung gano'n ang mangyayari, di ba? Kaya nga dumating sa punto
na yung isang kalihim, Ginoong Fausto, lumiham na. Nakiusap na kay Ma'am Charo Na? at kay Tita Mel na sabihing ang mga anak namin ay dapat na manatiling Sino magsasaka. ba yan? Si Secretary Estrella ba yun? Oh. May pakiusap siya sa publiko, lalo na doon sa mga anak ng mga magsasaka, na huwag talikuran ng pagsasaka, Ginoong Fausto. Kaso nga, yun nga ang problema, yung challenge, yung mga Correct. hamon. At saka, kung ikaw man ang di ba, simpleng usapan, Sir Fausto, ikaw ang magsasaka, malaki pa yung uutangin mo para sa pang-abono at saka dun sa mga gagamitin mo. Tapos ang kikitain mo, Karampot lang. buti nga sana kung kikita ka. Kung abonado ka pa, di ba? Sino magtsatsaga sa hirap? Di ba, sir? Yan ang kailangan. Kasi kung titingnan mo sa agriculture, almost all of the regions are producing apektado sa agriculture. Samantalang kung industries, yun lang urban centers, yung NCR lang, saka Calabarzon, yan lang apektado sa industries. Yung ating service sector, which is OFW, saka BPO, yung business process outsourcing, bumababa na, hindi sustainable yung OFW saka yung BPO. Yung BPO natin, napapalitan na ng AI yan eh. Kailangan, kung mawawala yung ano doon sa agriculture, dahil yung value process, meron kasing hindi lang mag-produce ka, kundi dagdagan mo yung value ng produkto para makarating sa merkado. But with the middlemen at saka market system natin, talagang bumababa yung kita ng farmer. Kaya nag-i-intervene ngayon at natutuwa kami. Magaling yung ating secretary, street smart siya. Nagtayo na nga niya ng technical working group at saka nag-moratorium siya version ng lupa within 6 months para hindi palit ng nawawala ng ating mga sakahan So, siyempre, babalansihin mo yan. Kailangan mo ng housing, ng area, but we really need to take a look closely on the producer. Hindi lang doon sa produce, Yun ang nakikita ko. Sir Fausto? So yung palay natin, yung presyo yung sinasabi naman, hindi naman masyado tumaas. Kasi 50 centimos lang hanggang piso. 50 centavos o 70 centavos lang diferensya week on week. Last week, saka nung isang yung well-milled, saka yung regular milled. Ayos pa naman. Titingnan nyo lang at baka may mga trader talaga o retailer na madadaya, nag-ahalo ng mga Hinahalo nila yung mga ng bigas eh. Usually ganun ang ginagawa nila. Fausto, hindi po ba darating ang panahon na magiging computerized na rin pati ang pagsasaka? Hindi nyo ba nakikita? Or automatic? Ganun, Automatic. magiging- Or robot na talaga? Kasi yan na yung trend ngayon eh. Yung digitalization ng ating agricultural production using satellite, yung mga meets and bounds, saka yung total coverage ng area, kung ano yung na-plant talaga, how many areas are really planted, can give us a forecast, a projection, ano talaga yung aalihin. Kasi pag nalaman natin kung ilan ang tinamnan, barring the climate change, makaproject natin kung kukulangin o hindi. Hindi tayo talaga kung hahabulin natin yung sustainability, medyo mahirap panindigan yon dahil the basic problem kasi ng bansa natin is geography. We have 7,641 islands, 2,000 aliens lang ang habited. Kaya pag dugtong-dugtongin natin yan, pag yung mga hiwa-hiwalay na islands na yan. Kaya may issue ka sa logistics, sa processing, yan na nagpapataas ng presyo. Kumpara mo sa ibang ASEAN country, contiguous yung area nila, unlimited yung irrigation nila because of the Mekong River. Tayo, we spend billions para maglagay ng irrigation, para irrigate natin yung ating mga lupa. Yan yung mga challenges natin, mga headwinds. Pero ginagawa na nila ngayon yan. At siyempre, hindi naman magagawa ng overnight. End of 2023, naging secretary si Secretary Laurel. 2024, tinamaan tayo ng El Nino, La Nina. 2025, bumawi tayo.
Pero disappointing pa rin yung ating bigas, yung palay, dahil we are expecting mga 20.6 million metric tons dapat ang anihin natin. Nasa 19.8 lang tayo. Mga This year 4%. ba yan, Sir Danny? Dapat 2025. pero We are this year expecting- ang projected Baka- natin. Baka maganda ngayon kasi ang El Nino kasi ang kalaban dyan, yung mga peste, diseases, yung mga guyot, no? La Nina. 3 years naman ang dating yan 2024 dumating sa atin. So nakikita ko 2026, 25, 26 up to 27 baka makabawi tayo. Tingin ko 2026 may mga moderate increase pa rin tayo. Ngayon nasa 3.1%, napakataas, ano? Ang average kasi ng Asia, ng ASEAN, sa 3% ang average growth ng kanilang agriculture sector. Medyo nakalaban na tayo doon. Nakalaban na tayo. Sir Danny, ano nangyari dun sa mga palay na pwedeng itanim, tumubo at mabuhay sa ilalim ng baha? Ano na nangyari dun? Pagka talaga tinamaan ka ng siyempre mabubulok yun. Ang presyo nun, hindi makakakuha ng magandang presyo. Po. Maswerte yung mga tao, kung makabawi sila sa puhunan, mababaon sa utang. Opo. Yan talaga ang heavy natin. Sir Danny, opo. Yung tungkol doon sa na-invento Yung na pwedeng dinevelop po yung na- dinevelop natin. Kung ako nagkakamali, Iri ba? Iri ang gumawa nun Iri eh. ba yun o Phil Oo. Rice? Nag-develop sila ng flood resistant palay. Depende siguro sa baha, ano? Kung lapas tao ang baha. Yun lang. Yun namang palay basta mga 3-4 na araw na nakalubog yan. Pag mga after 2-3 days lumitaw yan, makabawi, makakaahon. Hindi, lalo na sa stage na wag lang yung aanihin mo na, no? Yung may bunga na, mabubulok yon kasi Opo. mababa ang Apo. tubig. Sir Danny, ang RCEP ba nakatulong ng lubusan sa ating mga magsasaka? Dalawa yung asset natin, isa yung fund, Rice Cooperative Yes, Enhancement opo. Fund. Yung isa naman yung regional cooperation. Yung RCEP, ginagawa nila dahil nagpapawala sila ng mga machineries despite hahabulin mo ngayon yung consolidation saka yung kasi para may economies of scale ka, ang average size ng ating magsasaka na sinasaka nasa 0.8 of a hectare na lang, no? Kaya mahihirapan ang magsasaka na magbenta sa NFA kahit 17 o 22 ang presyo. Yung isang magsasaka na may lupa, hindi niya kayang magbenta, pumunta wala siyang truck, no? Hindi niya punuan truck. So, papasok ang mga traders diyan na magko-consolidate. Dadali sa NFA, sasabihin ng NFA, hindi, mga farmers tong binila namin. Siyempre, yung trader, dala-dala yung listahan ng mga farmer na RFDSA listed. Puno, no? Para ibebenta sa kanila. Pero 1 or 2 days before, binili lang nila ng 11-12, babaligtad sila, pabenta ng 17 sa LFA. Magagaling talaga yung mga kababayan natin. Magagaling. Samantalang maganda ngayon ang stock natin. May 60 days na stock natin. Hindi tayo kakapusin, ha? Medyo maayos ang natin. 54% ang increase ng stock ng NFA. 54%. Good for good for ano po yan? Good for, sa tansya ko, 2.3 million metric tons sa hawak niya ng January. Nasa 61 days. Depende sa 61 daily days. consumption. Ang ating 2 months, estimate, 2 months. 36,000 to 38,000 metric tons per day ang consumption natin. Sa 4.3 million metric tons, 2.3 million metric tons, yun kayang-kaya ng mga 61 days. It is comfortable. Dati, ngayon, nasa 19% ng total stock nasa NFA. Dati, nasa 5% lang ang stock. So, Pinas. wala na tayong aasahan na pagtaas ng presyo sa retail, Sir Danny? Sa minomonitor ko yung bantay presyo ng DA, hindi naman, tumaas lang ng 50 centimos sa kilo magmula nung sa ibang lugar. Tapos this is ang estimate na 20 public markets to sa NCR. Hindi 20? na monitor siya.
yung 20 palengke, tinikuha nila yung average. So, mamomonitor natin yung presyo talaga ng well-milled tsaka yung regular milled. Ang well-milled, regular milled naman, yung regular milled, mga diferensya ng 4 na piso. Kasi, tapos yung premium, which is 5% broken, 5 piso lang ang diferensya. So, yung sinasabi natin na may amoy yung bigas, titingnan lang natin ang mga buyer kasi may mga retailer din talaga na kaso suki ko na yung nabilhan ko kahapon, Sir Danny, pero ganun pa rin ang nangyari. Sempuang ka. Oo, may iba. Tingnan mo ulit kung suki ka niya. Oo, sige. Balikan ko, susumbong ko siya, sasabihin ko kaibigan ko si Ginoong Fausto. Lagot ka. Hindi naman. Ano yun? Hindi sama yun sa food safety. Baka, Opo. Alright. yun. Sir Danny, maraming salamat sa pagkakataon at sa mga susunod na araw, muli ka naming aabalahin pag kami issue pa rin tungkol sa Sige, Jack. pagkain ng pag-uusapan. Sige, Salamat po, Sir Dan. Thank you, sir. Good morning. Magandang umaga. Apo. Ingat po, po, ingat, po. ingat. Good morning. Alright. Po si Ginoong Danny Fausto, ang tagapangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated or PICAFI. Mga naman siya, no? Maaring ang turing ko dun sa binibilan ko ay suki ko siya. Suki. Ang tanong naman, suki ba niya ako? Oo. Yun lang. Ay, nako, ating mamaya. Magkano tinaas? Magtutuos tayo. 5 piso. Nasa ganun eh. Ang sinasabi Iba nila, walang tres, imported rice ngayon eh. Kaya ang mga nakabalandra, puro local Baka price. hinahaluan. Yun nga, alam ko na yun noon pa eh. Nung nasa field pa ako, alam ko na yan ang mga nasa sindikato eh. Yung pagsasama-samahin yung luma at saka bago. Totoo yan. Di ba? Yan. Problema, local rice, ang mamahal naman. Di ba? Anyway, Alam mo kasi ang palay kasi magastos talaga. hindi naman natin sila masisisi. Kaya lang, kung Ang bigat ng ano. kung kumikita sana yung mga magsasaka natin, okay lang. Oo. Di ba? Sa kabila nung kanilang sakripisyo at pagdurusa. Anyway, Engineer Juan Contihino na bagong pustiso, oras Saudiat. 48 minutes after 6 a.m. That time check was brought to you by Sa pagkakataon pong ito, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Public consultation hinggil sa anti-dynasty bill sa Luzon, Visayas at Mindanao, isasagawa ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Humingi ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas tungkol sa estado ng anti-dynasty bill. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, unang kinamusta ng Pangulo sa ginanap na LEDAC meeting ang nabanggit na bill. Ito'y dahil nais daw ng Pangulo at ng taong bayan na maisabatas ito sa lalong madaling panahon. Ayon kay Castro, iniulat naman ni Senator Risa Ontiveros na nagsasagawa ng Senado ng public consultation kaugnay nito na sinimulan sa lungsod ng Pasig at nakatakda raw magsagawa ng katulad ng konsultasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impinang May Totolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, reforma sa pag-i-issue ng LOA inaasang magpapahusay sa koleksyon ng buwis ng BIR. Medalya buhat kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Umaasa Senator J. Ejercito na magiging daan para sa mas malakas at mahusay na koleksyon ng buwis ang mga ipatutupad na reforma ng Bureau of Internal Revenue sa pag-i-issue ng Letter of Authority o LOA. Ayon kay Ejercito, kailangan natin ngayon ng malaking revenue dahil sa unang bahagi ng taon ay 200 bilyong piso ang shortfall sa koleksyon ng buwis. Ngayon anya na mga may bago ng sistema na ipatutupad sa pag-i-issue ng LOA para mapigilan na ang pag-abuso. Inaasahan na malaki ang maitutulong nito para gumanda at humusay ang revenue collection. Pinasalamatan ni Ejercito ang mga nag-report ukol sa irregularidad o pag-abuso ng ilang taga-BIR sa pag-i-issue ng LOA. Nakatulong niya ito para maresolba at makabuo na reforma sa sistema ng pag-i-issue ng Letter of Authority. Matatanda ang Senator Ejercito ang nagsiwalat sa reklamo ng ilang mga negosyante ukol sa ilang taga-BIR na umaabuso umano sa pag-i-issue ng LOA. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala,
Tubod Bridge sa Iligan, nisita ng kalihim ng DPWH. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Binisita ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Tubod Bridge sa Iligan City para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon sa lugar na kabilang sa sinalanta ng Bagyong Basyang. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ng on-ground assessment sa tulay at flood control project na dinaraanan ng Iligan River para maibigay ang kinakailangan tulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo sa lugar. Ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang paglilinis ng mga drainage, dredging sa Iligan River at Mandulog River at ang agarang pagsasara ng mga bukas o nasirang bahagi ng flood control project sa lugar. Kasama rin sa direktiba ang pagsisimula ng pagpaplano at paglalaan ng maayos na budget para sa flood control management ng Iligan City sa susunod na taon. Ito sa Patrol number 5. Ayaw pa ang Presidente Mateo ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Malacanang tiniyak naman na hindi tatamaan ang karapatan ng mga Pilipino sa Freedom of Expression Bill laban sa fake news. Ang detalye naman mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Siniguro ng Malacanang na hindi maapektuhan ang karapatan ng mga Pilipino sa freedom of speech o malayang pagpapahayag ang basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang panukalang batas na naglalayong labanan ng fake news at digital disinformation. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maigpit ang bilin ng Pangulo sa mga mambabatas na tiyaking balanse ang pagbalangkas sa panukalang batas para hindi raw masagasaan o maapektuhan ang karapatan ng publiko sa freedom of expression. Layunin daw ng priority bill na ito na mabigyan ng makatwirang definition ng fake news at disinformation at hindi para gamitin laban sa mga kritikal at kontra sa administrasyon. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Tatonglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Panukalang batas na magtatakda ng petsa para sa BARM elections na ipresenta na sa plenaryo ng Senado. Detalye, Patrol 19, Sere Ortega Bueno. Naipresenta na sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill number 1587 o ang panukalang batas na naglalayong i-reset at formal na itakda ang unang regular Bangsamoro election sa September 14, 2026. Sa sponsorship speech ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ipinunto na 7 taon na lumipas mula nang maipasa at maratipikahan ang Bangsamoro Organic Law pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaboto ang mga mamamayan ng BARM. Ito anya ikaapat na pagpapaliban ng BARM elections at kailangan ito na ang huli dahil ang patuloy na pagkakaantala ng halalan sa naturang rehiyon ay nagbabantang sumira ng tiwala ng mamamayan at sa nakamit na bunga ng kapayapaan sa rehiyon. Dapat sana itinakda ang BARM elections sa ngayong March 30 o sa March 31 pero humiling ang COMELEC ng dagdag na panahon para sa preparasyon. Sinabi ni Zubiri na batay sa konsultasyon sa COMELEC, Bangsamoro Transition Authority at iba pang stakeholders, ang September 2026 ang pinakamaaga at pinakapraktikal na petsa para matiyak ang maayos na paghanda kabilang ang redrawing ng precinct maps, voter registration at pagpaparehistro ng mga party list at sektor. Kasabay ng pagtatakda ng petsa ng halalan, nililinaw rin ng panukala ang 3 taong termino ng mga halal na miyembro ng Bangsamoro Parliament at ang pagsasagawa ng susunod na halalan kada 3 taon hiwalay sa pambansang eleksyon. Binahagi rin ni Zubiri na sa LEDAC meeting ngayong araw o kahapon ay binigyan sila ng guidance ng Pangulo na nais nitong tiyakin na ang BARM elections ay gagawin sa ibang petsa para mabantayan ang seguridad, automation at kaligtasan at kredibilidad
ng halalan. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Papamalita itinuturong leader ng kilabot na Sardido Drug Syndicate sa Cavite natimbog ng PNP. Dahil naman ihahatid ni Patrol 17, Jopel Pileño. Nalambat na ng PNP ang itinuturing na lider ng notorious na Sardido Drug Group sa lalawigan ng Cavite. Base sa listahan ng PNP Directorate for Intelligence, kasama ang grupo sa mga tinututukan ng pulisya dahil sa drug operation ito sa bansa. Sa talaan ng Police Regional Office 4A, ikawalo ang naarestong si alias Odex sa most wanted person sa rehiyon. Payag ng PNP, sangkot ang grupo sa distribusyon ng iligal na droga sa Dasmariñas City at mga kalapit na bayan sa Cavite. Giit ng pulisya, malaking dagok sa operasyon ng grupo ang pagkakaaresto kay alias Odex. Salig ang pagkakatimbog sa sospek sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Artates Jr. para palakasin ang anti-illegal drug campaign sa buong bansa. Ito si Patrol 17, Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tabayan niyo po ang magandang mensahe mula po naman sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edward A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC. Narito na po ang February's Love Codes. The strongest hearts have the most scars. Think good, thank God, thank God. Have a blessed Wednesday and God bless you. Yan po ang napaka-ikli pero napapanahon at napaka-makahulugang mensahe mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edward A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headlines sa Pasada Balita ngayong Wednesday, February 11, 2026. Pasada Balita.
Pagsasabatas ng anti-dynasty bill at iba pang LEDAC priority bills, pinaaapuran na ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos tuloy ng binasura ng Kamara. Ikatlong reklamo naman laban kay VP Sara isinumite na sa Office of the Speaker. Pasada Balita. Senator Lacson, kumpante sa nilalaman ng Partial Blue Ribbon Committee report kaugnay sa flood control scandal sa kabila ng ilang pagbabago. Pasada Balita. Bagong resolusyon ng Senado laban sa Chinese Embassy sa Pilipinas kinondena ng China. Pasada Sa Balita. balitang pangkalakalan, foreign direct investment net inflows ng Pilipinas bumagsak noong 2025. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibaing dagat, Hong Kong International Airport na sunog. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Letran Lady Knights nananatiling unbeaten sa nagpapatuloy na NCAA Women's Volleyball. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, masamang epekto ng sobrang kape sa katawan ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, concert ng Sex Bomb Girls, ow! Dadali na rin sa Middle East. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At detalye ng mga nagbabagapang balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na kabilang ang mga OFW sa mga makatatanggap ng dagdag sahod sa South Korea. Ito'y matapos sa prubahan ng pamahalaan ng SOCOR ang pagtataas ng minimum wage na ipinatutupad o ipatutupad ngayong taon. Nilinaw ng DMW na saklaw ng taas sahod ang lahat ng industriya sa nasabing bansa, kabilang na ang mga manggagawang nasa ilalim ng employment permit system. Itataas ang mandatory minimum hourly wage sa 10,233 o 230 Korean won o humigit kumulang 409 pesos. Mula sa dating 10,030 Korean won o nasa 401 pesos noong nakaraang taon. Punso nito, tinatayang aabot na sa 2,156,880 Korean won o humigit kumulang 86,000 pesos ang karaniwang buwan ng sahod ng mga manggagawa sa nasabing bansa, batay na rin sa 209 working hours kada buwan. Pasada Balita. Dismayado si Kalayaan Palawan Mayor Belsar Alindongan sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na isuko na lamang sa China ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ayon kay Mayor Alindongan, hindi dapat manaig ang political debate sa aktual na pangangailangan ng mga naninirahan sa Pag-asa Island, ang nag-iisang tinitirhang barangay ng Kalayaan na Palawan. Mahigit 400 residente anya ang naninirahan sa Pag-asa, kabilang ang mga batang nag-aaral mula grades 1 hanggang 12 at binubuo ang populasyon ng mga taga-Palawan mula sa iba't ibang lalawigan at mga pamilya ng dating sundalo. Hinikayat naman ng alkalde ang mga senador na bumisita sa Pag-asa Island upang makita mismo ang aktwal na kalagayan ng komunidad at mas maunawaan ang sitwasyon ng kanilang mga mamamayan. Pasada Balita. Viral ang video ng isang babaeng OFW na makikitang sinipa at sinakta ng isang lalaking dayuhan sa loob ng isang mall sa Singapore. Atay sa video, makikitang nag-uusap ang dalawa hanggang sa maglakad palayo ang babae at sinundan ng dayuhan at sinipa hanggang sa matumba ito. Ayon sa Department of Migrant Workers, natuntun at nakilala ng Philippine Labor Attaché sa Singapore ang ating kababayan. Ibinahagi na rin ng biktima ang nangyari pero tumanggi muna si Migrant Secretary Hans Leo Kakdak na isapubliko ang detalye. Gayunman, tiyak ng kalihim, mabibigyan ng babae ng kinakailangang tulong medikal at aalalay din sila sa pagsasampa ng legal na aksyon laban sa ng abusong dayuhan. Pasada Balita. Samantala, pinumpirma mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may ilang dokumento ang hindi makita o nawawala sa Cabral Files matapos itong i-turn over sa kanilang tanggapan.
Sa gitna ito na nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa mga dokumento ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na may kaugnayan sa katiwalian sa flood control projects. Gayunman, hindi nababahala ang ombudsman sapagkat hawak nila ang kompletong kopya ng cloud storage na pagmamayari ng pamahalaan. Inaayos na anya ng kanilang tanggapan ang mga naturang dokumento matapos na magkaroon ng kalituhan habang gumugulong ang investigasyon. Internal files, alam mo yun, it's in a computer owned by the government. Diba? May tinurn over sa amin na files. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Kasi yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin. So, kinuha namin ang record sa cloud. That's all I can say about it. Po ang bahagi ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pasada Balita. Muling pinaalalahanan ng Department of Information and Communications Technology ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga kahinahinalang bagay sa internet. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kasama ang pagsasawata ng mga iligal na gawain sa internet sa mga prioridad na batas at polisiya ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Bilang anya sa mga tututukan ng pamahalaan ang fake news at deepfake, lalong-lalo na ang mga posibleng mauwi sa human trafficking at radicalization ng mga Pilipino. Tarin sa mga paalala ng kalihim ang hindi pagpansin sa mga posibleng scam text messages. Alam nyo, problem dyan, mga bots na yan eh. Yan yung mga tipong pag pinatay mo yung isa, dumarating yung isa. Ang suggestion namin sa mga tao, pag nakarating kayo dyan, huwag nyo na lang pansinin. At saka, pag may link na kasama, huwag nyo pong pipindutin. Paulit-ulit namin sinasabi. At scam na rin yan. Pero hindi mo maiwasan. May mga talagang salbahe na talagang hindi napapagod eh. Pero just be warned na pagkaduda-duda, huwag nyo nang pansinin. Nanawagan din si Secretary Aguda sa publiko na magsumbong sa email ng DICT sa 1326@dict.gov.ph kung may napapansing kahinahinalang aktibidad online. Kunin nila ng screen cap yung nagpadala, tapos email nila sa 1326@dict.gov.ph. Makakatulong yun pag may problema sila, financial scam, internet issue, o kahit man doon sa eGov app, padala nila dyan sa email na yan at makakakuha sila ng response within 24 hours. Naman po ang tinig paliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tala pumanaw na si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. o kilala rin bilang JDV o Manong Joe sa edad na 89. Kinumpirma ito ng kanyang asawa na si Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia sa pamamagitan ng isang social media post. Si Manong Joe ay nakapitong termino bilang kongresista at nagsilbi bilang speaker ng Kamara simula 1992 hanggang 1998 at 2001 hanggang 2008. Siya rin ang naging pinuno ng Lakas CMD Party. Kabilang sa mga batas na iniakda ni De Venecia ang Dollar Remittance Program, Basis Conversion and Development Act, Build, Operate, Transfer Law, Philippine Economic Zone Act at New Central Bank Act. Si De Venecia rin ay 5-time o isa sa mga matagal na nagsilbing speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita. Bumagsak ang Pilipinas sa ika-120 pwesto sa Corruption Perceptions Index 2025 mula sa ika-114 noong 2024. Ay na rin ito sa Global Anti-Corruption Watchdog na Transparency International na kinabibilangan ng 180 mga bansa o 82 mga bansa. Gumamit ang Corruption Perceptions Index ng 0 hanggang 100 sukat kung saan mas mababa ang puntos, mas mataas ang antas ng korupsyon. At ay sa datos, nakakuha ang Pilipinas ng score na 32, mas mababa sa global average na 42 at 1 punto na mas mababa kaysa sa score nitong 33 noong 2024.
Inuuntong dahilan sa report ang paglantad ng kontrobersiya sa flood control projects ng pamahalaan. Itinuturing bilang isa sa pinakamalaking isyu ng korupsyon sa bansa. Ang una naman sa index ang Denmark, habang nasa pinakahuli ang Somalia at South Sudan, nakapwa na sa 181 pwesto. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, inaasa maglalabas ang Department of Agriculture ng isang bagong maximum suggested retail price para sa imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, sasama sa kanilang pinag-aaralan ng international rice prices at ang umihi ng halaga ng piso kontra dolyar para tukuyin ang bagong MSRP. Iginit ng kalihim na para lamang sa nakarang import volume na dumating sa bansa, bago ang 4th month rice import moratorium ang 43 pesos kada kilo na MSRP. Bababa na anya sa mga susunod na linggo ang retail price ng bigas kasabay ng pagdating ng mga imported supply. Kaugnay nito, muling binigyang diin ng kalihim na sa pagitan lamang ng 46 at 48 pesos kada kilo ang makatwirang price range ng bigas at hindi lalampas sa 50 pesos kada kilo. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo pinalad na makakahuntahang muli ang isa sa mga political analyst na suki na rin ng ating programa, si Dr. Froilan Calilong. Dr. Calilong, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Morning po, Dr. Calilong. Good morning, John. Good morning, Drew, and good morning po sa lahat at ating mga taga-subaybay. Thank you for having me again. Alright, salamat po. Kami po ang magpapasalamat dahil walang humpay ang aming pag-imbita sa inyo na hindi nyo naman po ikangay, ang tawag doon? Tinatanggihan. Alright. Not at all. To the point na katanungan, ibinasura na po mismo ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos Jr. What's next, Dr. Calilong? Well, actually, this is something that I actually expected. Number one, nakita naman natin na meron talagang mechanisms that are present, particularly in the House. Nakita ko to especially when the third impeachment complaint against the president, which was supposed to be filed by Congressman Mike Defensor and several other opposition leaders against the president, did not materialize. Kasi sa lahat ng impeachment complaints, I think the third one, yun talaga ang merong sufficient substance to begin with. Pero yun nga, nagkaroon ng mga technical issues and so hindi na nga siya na-file. So expected din naman ito that hindi nga siya lulusot sa lower house kasi nga alam naman natin na meron pa ring clout yung bloke ni Martin Romualdez. Obviously, he was in the Congress last week and siguro some kind of loyalty check, I think. At the same time, nandyan pa rin naman yung sway, yung political sway ni Sandro Marcos, dito rin sa Congress. So, expected that this will not push through. So, I think all eyes right now is headed towards the possible endorsement of an impeachment complaint against the Vice President, which I feel will have a rather smooth sailing kumpara doon sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Doc Calilong, binabanggit mo na sufficient in what yung ikatlong hindi natuloy na impeachment complaint? I think that one is supposed to be sufficient in substance. Remember na kapag meron tayong impeachment complaint, kinakailangan kasi masatisfy sufficiency in form and substance. Yung kasing pangatlong impeachment complaint na yon, the way I see it, was really well thought of. It was carefully scrutinized and meron talaga mga preliminary evidences that were included in that impeachment complaint, which could have established a probable cause for us to be able to see na meron talagang sustansya yung impeachment complaint. But the first two ones, I think wala talaga. Bakit kung may sufficiency, bakit Doc Calilong hindi ito inendorso ni numan sa mga kongresista?
Well, alam naman natin na meron mga powers at mga forces na nandito sa Kongreso ngayon na talagang medyo nakakatakot din naman gumalaw because number one, hawak nila lahat ng makinarya, hawak nila lahat ng resources. At kung meron mga kongresista, I believe who would want to endorse it, they might also be thinking of what's going to happen to them. Number one, pwede silang patayan ng gripo in terms of yung mga tinatawag nating mga allocations, MAIF, guarantee letters na makaka-apekto rin naman dun sa kanilang mga constituents. So, alam din naman siguro nila that even if they will be endorsing it and if it is sufficient in form and substance, hindi rin naman to makakapasa dito sa Kongreso dahil nga solido pa rin yung mga kaalyado rito ng ating Pangulo. Doc Calilong, sorry pero hindi ba dahil din dun sa mga personality involved dun sa third supposedly impeachment complaint ang dahilan kung ba't hindi ito nag-prosper? Well, maaari po, dahil alam naman natin na yung mga tao behind this, like former Congressman Mike Defensor and Jean Paras, for example, even Attorney Harold Respicio, I think very vocal naman sila to be against the president. But like I said, when we file impeachment complaints, we need to look at the veracity and the validity of the complaints first and foremost before the political color behind it. And I think ito yung hindi nakita at hindi talaga binigyan ng pagkakataon. So, well, I think it's something that was carefully orchestrated also by the supporters of the president. Kaya nga itong ang pagbasura dun sa impeachment complaint laban sa kanya is something that we really expected. So, Dr. Calilong, parang yung binanggit sa Senado, safe ka na pare Safe na. for one whole year. Right, exactly. Ganun naman yun. Siyempre, yung legal technicalities, they will have to exploit on that. Pero dito naman tayo kay VP Sara. Though kanina nabanggit mo na nga, may pangatlong impeachment complaint this week, kung ako nagkakamali, isasama sa order of business. Oo, tapos next, susunod yan, talakayin na sa Justice Committee. Anong tingin nyo rito, Doc Calilong? Well, definitely the way I see it, medyo so ang baso ko kasi sa kanya ngayon medyo 50-50 hindi kagaya nung 19 Congress na talagang medyo very solid yung naging pag-backup dito ng ating mga congressmen. Well, for several reasons. Number one, iba yung composition ngayon ng ating Kongreso. Nakita naman natin nagkaroon ng pagbabago sa leadership. Yung kasing dating speaker really has all the intents to run for 2028 and he really would want to use the impeachment as a mechanism to derail the vice president from filing or her candidacy for 2028. Pero right now, since wala na nga siya, maaari itong magbago. Pangalawa, nakikita natin yung mga incentives to actually support and vote for the impeachment na meron last year na maaaring hindi na present ngayon because of sinasabi nga nila a better scrutinized budget to begin with. And thirdly, nakita ng mga congressmen natin yung firepower ni VP Sara nung nakarang eleksyon, yung mga sinuportahan niya, karamihan inanalo, at yun namang sinuportahan ng Pangulo, may mga nalaglag. So, they might be thinking of their political capital and their political future as well, especially for 2028, when some of them may be re-electionists, definitely, and maaaring unpopular move if they're going to impeach the VP because ito kumaga parang malalaman kung sino ba talaga yung mga pumirma laban sa ikalawang Pangulo. So, I think right now, there are some, from what I've heard, there are some congressmen who actually signed the first petition last year who are now contemplating whether or not they're going to support another impeachment. So, we'll see. Right. So, binabanggit mo kung nung nakaraan solid na solid, ngayon mukhang may mga nagdadalawang isip, tama ba?
Doc Calilo? Tama po yun. That's how I see it. No, I'm also speaking to several people in the Congress. I have several friends in the Congress, and parang ganun nga yung ganun yung impression. Pero syempre, may mga diyan, may mga bloke talaga diyan na masasabi natin na talagang walang ibang gagawin kundi isulong yan. Lalong-lalo na syempre yung talagang gusto nilang makita na ma-impeach yung VP, no? Kasi meron talaga silang intention and political motivation to see her being impeached, no? Especially the Makabayan Bloc and those congressmen who are very close allies to the president and to the former speaker. So sa makatwid, ito ay preparasyon na for 2028 elections. Pero Dr. Calilong, pagdating naman sa Senado, ano ang nakikita? 'Di ba last time merong nagkaroon ng tangkang kudeta, 'di ba? Merong nagtangka na palitan si Senate President Tito Soto. Anong say po ninyo rito? I think sa Senate kasi all of these things could always happen. No leadership is safe in the Senate, especially lalong-lalo na ngayon that there is this very polarizing and very divisive context because of the political happenings that are plaguing the country. Ulang-una na nga rito itong faction between the Dutertes and the Marcoses. Pangalawa, yung mga issues halimbawa sa West Philippine Sea. These things actually creates a lot of divisive lines between the majority and the minority, and that titingnan natin dito how solid the alliances that were built and that the alliances that were formed in the Senate. Pero the way I see it, because of the pronouncements then ni Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto, especially when he tried to challenge the legal luminaries and the brilliant minds of the Supreme Court, I think it did not sit well with some members of the majority, primarily because they're trying to parang negate the expertise of a co-equal branch, and that is certainly not good, at least to some members of the majority. So titingnan natin how things will go, pero yung threat of a possible senator, another Senate shake-up, particularly doon sa Senate presidency, is always present. Lalo na kapag ganitong, 'di ba, Pebrero, pag malapit na yung SONA, 'di ba? Right. Pag malapit Exactly. yung SONA. Problema kasi nakikita ko, Dr. Calilong, is, correct me if I'm wrong, manipis kasi yung Mas konti sila kasi yung doon. numero ng pagitan ng majority sa minority. Konti. Kaya kung right. may isa, dalawa hanggang tatlong tumalon, todas ang majority, di ba? That's right. Actually, nangyari na rin naman ito doon sa mga previous Senate leaderships. So wala talagang clear majority. Siguro meron lang majority in terms of numbers, pero in terms of yung solid alliances. And yun nga, yung tinatawag natin na backing up with each other, medyo hindi talaga siya present at this moment. So we'll see also. Things are very uncertain at this point in time, I would say. May nakikita ka bang lilipat? There are personalities that might, again, depending on how they actually see the turnout of events. Kasi nga, I think one of the things that they also did not like, at least the members of the majority, is how the Senate Blue Ribbon Committee, headed by Senator Panfilo Lacson, has handled the flood control issue. They felt that instead of pointing their guns at the real culprits, at the real people behind this, ang nangyari yung mga senators pa yung kanilang pinagtuunan ng pansin ngayon, which to me is okay, kung talagang may liability naman sila at may ginawa silang katiwalian, bakit hindi parurusahan talaga, ito naman naayon. Pero ang binabanggit natin dito at maaaring alam ng buong sambayanan, pero pilit inililihis at pilit pinagtatakpan ng liderato ng Senate Blue Ribbon Committee ay yung mga tao at personalidad na sa tingin ko meron talagang mas malalim na pagkakaugnay dito sa flood control issue na to. Yun ay sina? Alam na po sa atin.
Handa yung mo, Dr. Calilong, ngayon ka lang hindi nagbigay, ha? Pero hindi, ako naman po I think we know whom I'm speaking about, and definitely I would Can you want read my to. lips? Yes. Are we speaking of IMR as the initials? Parang ang hirap na mahulaan ng clue mo. Yun nga po no. Meron bang X dyan? X? Kailangan ba matimbang ang dugo? Yan po mukhang nakita na natin at tried and tested na rin naman. Pero Doc, binabanggit nga nila mukhang pagka tumutungo yung tumbok sa mismong pintuan ng Malacanang, mukhang may nahihirinan Tama ba, Doc Calilong? Exactly po, exactly. And yun nga yung binabanggit ko kanina kung bakit may mga ilang senador they are not really comfortable with the way the flood control measures being handled. At sa nakikita na nga natin ngayon kung dati sobrang ingay nitong issue na to, ngayon definitely matatabunan na naman ito because of the impeachment complaints against the Vice President. So I think yung question kasi dito ng accountability and justice, I think this is what really the public intends to know and that what they really want to find out. Kaya nga sinasabi ko lagi na maaaring nagkakaroon na tayo ng impeachment fatigue. I think these people in the government should really go down the ground and ask really the people, do we really need another impeachment when in fact itong mga issue na talagang kinakaharap natin mabibigat and all hindi pa naman talaga natutuldukan at hindi pa nga natin nakikita na maparusahan yung talagang mga malalaking isda at tunay na salarin dito sa pagnanako na to ng billion trillion piso dito sa ating kabanang bayan. Okay, lastly on my part, with your indulgence, Dr. Calilong, alam naman na marami talaga na malakas pa rin si VP Sara. May mga nakikita ka na bang posibleng umusbong na pwedeng ipantapat sa VP sa 2028? May mga susulpot bang dark horse? Nakikita ka ba? Well, two things that I'm actually we need to know. Number one, if the unpopularity of the current administration will continue and if the numbers and the trust ratings of the President will continue to plummet down, I'm very confident na yung kanyang i-endorso, kung meron na siyang i-endorso, that will be tantamount to a kiss of death, Ika nga, parang reminiscent doon sa klase ng endorsement na ginawa ni President Gloria Macapagal Arroyo noong 2010, So the chances of whoever the president will be endorsing will be very limited. Now, open din naman at sinabi na nga ito ng third force ng mga progressives, ng mga liberals that they're open to a possible alliance with the administration bloc, which I find very absurd, because noong 2022 elections lang they were ganging on each other and they were so much against each other. Pero right now, posible po pala na dahil sa mga interes at sa mga kadahilan ng politikal, kaya po nilang kainin yung kanilang mga sinabi at kaya po nilang bawiin yung kanilang mga paratang sa isa't isa. And Senator Risa Hontiveros says that she is willing to run, pero kung titignan natin yung kanyang mga numero nung mga nakaraang halalan, she placed 11th and she placed 12th in the last senatorial election. So it's quite doubtful on my end how she will be able to muster enough firepower to actually go against VP Sara, considering na yung 12-man yun, 12-man yung pinagtatalunan doon, pero nasa tail end siya, So we'll see, if she could make it. John Vic Remulla also, I think, already signified his intent. So yun nga, alam naman natin that he was also a part of the sabihin na nating machinations para mawala rito si President Duterte, which is again very very popular among the masses. So po pwedeng gamitin ito laban din kay John Vic Remulla. So Bam Aquino may actually may also emerge as a possible contender, but then again, are we ready for a yellow or a pink turnover? We'll see also. And of course, Leni Robredo already mentioned that she will not be running, pero alam naman natin things could go different ways as the elections and the filing of the candidacy years. Apo. So last na lang, may nakikita ba kayong alas ang administrasyon? Dito na kasi tayo sa
Alas na nagsisimula sa letter V? Wala akong At mayabang letter D? Ang mga pangalan at apelyido? Hindi, kung hindi tao, maaring isang pangyayari. Do you see silver lining? Sa akin po kasi, no, I think ang mangyayari talaga rito is that the president will just stride carefully hanggang matapos na yung kanyang termino. Patuloy yung pagiging unpopular perhaps because wala naman talagang klarong direction, wala talaga tayong klarong legacy measure, no, on his part. Pero matatapos niya yung kanyang termino. And I think by then, it's going to be a free-for-all for 2028, which I believe is better. No, para talaga makita natin kung sino ba talaga yung malakas, ano, sino ba talaga yung may kakayahan at sino ba talaga yung meron talagang mandato ng taong bayan. I think that's right now kasi nararamdaman na natin ng 2028, ano, ay 2026 is 2028, no, and all the things that are happening right now is really within the purview of the 2028 elections. Kaya nga kinakailangan nilang magmadali, kinakailangan nilang bilisan kung ano man mga hakbang ang kanilang gagawin because they really need to stop and derail the Sara Duterte train from happening for 2028. Ito lang gagawin ni anak, yung ginawa ni ama. Yun lang. Kaya, sana naman hindi po. Sana Opo. naman hindi po. Opo. Kasi hindi po yun maganda para sa ating demokrasya. Tama naman. At hindi rin ito yung gusto ng ating taong bayan. So, we just need to continuously pray and hope for the best for the country. Kasi wherever the president goes, we go with it. Sabi ko nga, pero kung ganito rin man ang sitwasyon, siguro mas maganda na magpakahinahon tayo. Antayin na lang natin hanggang 2028. Anyway, by October of 2027, technically, tapos na naman yung kanyang panunungkulan. Kasi nga, all eyes and ears is going to be for the next elections by May 2028. Right? At as always, Dr. Calilong, maraming salamat sa pagkakataon. At dahil nga binabanggit mo, nakatanaw na sa 2028, madalas ka na rin naming aabalahin ulit. Oo naman po, wala naman pong problema. Anytime. Alright. Maraming pong salamat. Ingat po. Ingat po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Alright. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Dr. Froilan Calilong, isa po sa mga kilalang political analyst dito sa bansa. Pasada Balita. Sa binabanggit ni 2026 is 2028. Doon sa binabanggit ni Dr. Calilong, naalala ko tuloy na sa politika, wala kang permanenteng kaibigan at wala kang permanenteng kaaway. Diba? Meron permanenteng interest. Tinaig yung bangko. Engineer, una continue. Alas muna sa Odiat. And Dark Horse? Dark Horse? Dark Force. Dark Force? Huwag naman ganun. Okay na ako sa Dark Horse. Huwag lang sa Dark Force, ha? 24 minuto na makalipas ang 7 a.m. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Pasada Balita. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tara na't mag-food date sa puso ng Metro Manila. Swak sa panlasa, puso at swak din sa budget. Simulan sa Quiapo Market, kung saan pwede kayong maglakad habang naghahanap ng fishballs, kwek-kwek o turon sa halagang 10 pesos to 40 pesos lang bawat piraso. Swak sa sweet snack habang nag-uusap at nagbubuo ng mga inside jokes. Sunod naman sa Quinta Market, kung saan matitikman ninyo ang classic pansit palabok na punong-puno ng chicharong bulaklak at malinamnam na sauce. Perfect para sa sharing at bonding. Sa pag-ikot sa Quiapo, huwag palalampasin ang Globe Lumpia House. Sariwa't masarap na lumpiang sariwa sa halagang 40 pesos. Mainam pang-unwind habang nagkukwentuhan. Dessert baka mo? Subukan ng sorbetes. Sakto ito paglabas ng simbahan o market. Para sa tamis na pampatapos habang naglalakad bit-bit ang mga sugar-coated memories. Swak na swak ang day trip na may Filipino flavor. Walang gimmick, puro kilig at pagpapadate sa lokal na vibe ng Quiapo. At iyan ang ating highly recommended.
Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataong po ito, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Malacanang nagpahayag po ng pakikipagdalamhati sa pagpanaw po ni dating House Speaker Jose De Venecia. Tanya nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Nakikidalamhati si Executive Secretary Ralph Recto sa pagpanaw ni dating House Speaker Joe De Venecia Jr. Sa isang statement, inilarawan ni Recto sa JDV bilang isang leader na may tapang at malasakit sa pag-unlad ng bansa. Ayon kay Recto, kinatawan ni De Venecia ang grit and grace ng isang pinunong hindi raw nasisiyahan sa nakasanayan at patuloy na nagtutulak ng mga reforma upang mabasag ang mga hadlang sa progreso. Binigyan din ni Recto ang ambag ni De Venecia bilang diplomat, negosyante at mambabatas mula sa pagsusulong ng kapayapaan, pagbubukas ng oportunidad sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa hanggang sa pagpapatibay ng mahalagang batas laban sa monopolyo at para sa mas maayos na serbisyo publiko. Ayon kay Recto, mananatiling inspirasyon ang advocacy nitong si JDV para sa prinsipyo, pagkakaisa at makabayang pamumuno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, agarang pagpasa sa mga panukalang nakapaloob sa LEDAC priority bills, ipinanawagan ng isang kongresista. Sa Kamara, Patrol 30, Jelly Mendez. Umaasa si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa agarang pagpasa ng panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill o ang Independent People's Commission Bill. Ito'y matapos maisama sa pinakabagong listahan ng LEDAC priority bills ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay de Lima, maganda sanang pakinggan na napabilang ito sa prioridad na panukala ng pamahalaan, pero mahirap paniwalaan dahil inaalikabok na ito sa Kamara. Matatanda ang September 2025 nang ihain ang ICAIC Bill o House Bill number 4453 na magbibigay sana ng ngipin sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, pero hanggang sa ngayon ay nakabinbin pa rin ito sa Kongreso. Sinabi ni de Lima na kung talagang prioridad ang ICAIC o IPC law, bukod sa dapat sertipikahan ito bilang urgent ni Pangulong Marcos, ay dapat pinagulong na ito sa Kamara bago pa man ang pagtatapos ng 2025. Iginit ni de Lima na hindi dapat pinaasa, lalo na hindi dapat niloloko ang taong bayan na sagad na ang galit sa katiwalian at kawalan ng pananagutan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez ang uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Tala Bureau of Customs maglalabas ng warrant of seizure and detention laban sa mga luxury car na iniugnay sa puganting si dating Congressman Zaldico. Tayo nagbabalik, Patrol 5, Ayayo Pangko. Maglalabas ng warrant of seizure and detention ang Bureau of Customs laban sa luxury cars na iniuugnay sa puganting si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakitaan nila ng irregularidad ang mga dokumento ng 8 sasakyan ni Ko na kasalukuyang nasa compound ng Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City. Giit ni Nepomuceno, sa ngayon
ay mayroon ng proposed warrant of seizure and detention para sa nasabing mga sasakyan ng dating mambabatas. Paliwanag ni Pomoseno, ang pag-i-issue ng naturang warrant ay formal na proseso para maporpit ang opisyal ng maging property ng pamahalaan ng mga naturang sasakyan, oras na mabigo ang may-ari na makapag-presenta ng patunay ng legitimacy of purchase. It is matter number 5. Ay yung pang-comparison pero metodo ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagpapalakas pa ng coconut industry, pangunahing prioridad ni Pangulong Marcos. Pabalik si Patrol 13, Gilbert Verdes. Prioridad pa rin ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng industriya ng niyog upang mapalakas ang produksyon at mapabuti ang kabuhayan ng mga magniniyog sa buong bansa. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na ikatlong LEDAC meeting kung saan ay napurmahan ang 21 priority bills ng pamahalaan, kabilang na ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalagang sektor ang industriya ng niyog sa ekonomiya ng bansa, lalo na't kabilang ang Pilipinas sa pinakamalaking producer at exporter ng niyog sa buong mundo. Noong 2024, umabot daw sa 14.77 milyong metriko tonelada ang produksyon ng niyog sa bansa, dahilan upang maging ikalawa ang Pilipinas sa buong mundo, kasunod ang Indonesia. Kaugnay nito, inasahan na raw ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa industriya ng niyog ay magdudulot daw ito ng mas mataas na kita sa mga magniniyog at magpapalakas sa posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan ng agrikultura. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todolas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sinusuri pa rin ng Malacanang ang usapan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas kaugnay sa kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kasama sa pinag-aaralan ng mga probisyon kung maaaring gawaran ng executive clemency ang naturang OFW. Iginit ni Undersecretary Castro na prerogative pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng clemency. Gayunman, sinabi ni Yusek Castro na hindi pa nito alam kung merong usaping legal na pumipigil sa Pangulo para gawin ang nasabing hakbang. Pasada Balita. Iba pang balita, ang araw bago ang araw ng mga puso, nagsimula ng tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Maynila. Sa pag-ikot ng DWIZ, abot na sa 600 hanggang 1,200 pesos ang isang bouquet ng carnation at gerbera, mula sa dating 300 pesos, habang 350 pesos naman ang isang bundle na may 10 piraso. Bagyang tumaas din ang presyo ng sunflower na ngayon aabot na sa 300 hanggang 600 pesos kada bundle. Tumaas din sobra ang presyo ng local rose na ngayon 1,200 pesos na kada bundle mula sa dating 80 hanggang 200 pesos. Tumaas din, nagmahal din ang imported flowers tulad po ng tulips at Ecuadorian rose na ngayon aabot na sa 180 hanggang 250 pesos kada piraso mula sa dating 80 hanggang 120 lang. Ayon sa mga nagtitinda, mga flower vendor, maaari pang tumaas ang presyo pagsapit ng Pebrero at 13, Biyernes at 13 po yan hanggang 15 dahil sa pagdami ng mga mamimili. Pasada Balita. Nasa 41 kilo ng hinihinalang shabu na nakakahalaga ng mahigit 278 million pesos ang nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency sa MICP sa North Harbor, Maynila. Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na itinago ang kontrabando sa binutasang railings ng mga container, isang kakaibang mode of concealment na ginamit ng mga smuggler. Bas din sa investigasyon ay dineklara ang kontrabando bilang marble at dumating sa MICP noong December 31, 2025 galing Afghanistan.
Natuklasang wala itong isinumiting good declaration sa loob ng 15 araw kahit ideklarang abandonado ang mga naturang container. Pasada Balita. Mas muna sa Odya at Engineer Manuel Contehino. 4 na minuto na lamang, 8 a.m. na. Ngayon ang ilang pa mga balita, pinaigting na ng Philippine National Police ang security measures nito kasabay ng preparasyon para sa Ramadan at mahal na araw simula Miyerkules, Pebrero 18. Tiniyak din ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kaligtasan ng publiko sa mga nasabing aktibidad. Bilang sa mga preparasyon ang paglalatag ng planong pangseguridad sa buong bansa na nakatuon sa mga pangunahing transport hub, mga pook sambahan at mga tourist destination. Magtatalaga rin niya ng 24/7 police assistance desks malapit sa mga simbahan at moske para magbigay ng agarang tulong sa mga mananampalataya. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bumagsak ang foreign direct investment sa Pilipinas sa $7.077 billion mula Enero hanggang Nobyembre ng 2025. Mas mababa ito ng 22.1% mula sa dating $9.84 billion na pumasok sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. At ay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, noong Nobyembre pa lamang, nakapagtala ang Pilipinas ng $897 million na FDI na mas mababa kumpara sa $900 million noong Nobyembre 2024. Ayon sa ekonomistang si Jonathan Ravelas, posibleng mas nagiging maingat lamang ang mga foreign investors sa mga isyu ng pamamahala at korupsyon sa Pilipinas kaya't nangangamba silang magpasok ng kapital dito sa bansa. Gayunman, tiwala pa rin ang ekonomista na hindi pa tuluyang nawawala ang interes ng mga mamumuhunan sa Pilipinas lalo't ang naitalang FDI noong Nobyembre, ang pinakamataas din sa loob ng 4 na buwan. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nasa 30 katao ang inilikas matapos masunog ang Hong Kong International Airport Terminal 1. Ayon sa mga otoridad, nagsimulang kumalat ang apoy sa electrical engineering room ng airport at angara namang naapula makalipas ang 1 oras. Dahil dito, pansamantalang isinara ng paliparan ng 3 boarding bridges habang inaapula ang sunog. Samantala, wala namang napaulat na nasugatan sa insidente. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kami natin ang sports update mula kay Direk Terence Molave. Good morning, Sir John, Sir Drew. Nananatiling walang talo ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights matapos walisin ang University of Perpetual Hope Lady Altas sa nagpapatuloy na NCAA Season 101 Women's Volleyball. Sa score na 25-18, 25-21 at 25-14, umangat ang Lady Knights sa 5-0 na kartada sa Group B at tinuldukan din ang 5 sunod na panalo ng Lady Altas na nananatili sa unahan ng Group A na may 5-1 na marka. Pinangunahan ni na Vanessa Sari at Judil Netura ang koponan na may tig-16 na puntos habang nagdagdag naman ng 13 points si Gia Makilang at 16 excellent sets mula kay Natalie Estreller. Para sa Sports News, ako si Terence Molave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Coffee lover ho ba kayo? Ikaw, coffee lover ka ba? Hindi, love ko lang yung mga nagkakape. Parang si Anton, coffee lover yan. Ha? Ala ko, mukhang coffee at kulay coffee. Di ba pinaamoy nga kanina yung... Ibang araw yung amoy. Iba yung amoy. Ibang amoy. Pinasinghot sa akin. Oo, amoy tea. Oo nga eh. Siya amoy kape. Hindi ho buo ang araw kapag wala pong kape. Ito matindi. Palpitation is waving. Yeah. Si Kuya Winer. O, eto ha. Isang beses ka na ba? Isang beses, isang minuto. Bawal ka na, no? Ako rin, bawal din ako dyan. Kaya once a day kasi lang kapag napapasobra siya, napapabilis yung takbo niya. Bawal yun. Nauna yung puso pag tumakbo. Nagbabala po ang mga health experts hinggil po sa peligro ng sobrang pagkonsumo ng caffeine. Isang caffeine sa likas na
pagising na makikita sa iba't ibang uri ng halaman tulad ng mga, siyempre, buto ng kape, dahon na ginagamit sa tsaa at buto ng kakao. Ayon sa pag-aaral, ang sobrang caffeine ay posibleng magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan, kabilang na po yung pagtaas ng blood pressure, yun na nga. At pangamba sa mga sintomas ng overdose. Payo ng mga eksperto maging maingat sa pag-inom ng mga produktong meron pong caffeine content, lalo na kung may roong existing health issue gaya nga po ng high blood pressure at syempre kung meron pa po kayong mga underlying medical conditions. Ang alam ko, Pasada Balita. pagkakaalam ko, si Kuyang Winner once a day na lang uminom ng kape. Kaso yung tasa niya, kasi laki ng arenola. Ang tindi naman nun, parang si Fred Belamala. Oo. Si Fred Belamala. Ano, parang- pichel. Oo, Pichel parang naman. pichel. Grabe naman. At least, sabi ng doktor, sinunod kita, Dok, isang beses, isang araw lang ako magkape. Grabe naman ang dami. Ay, Si Anton, Ay, ito, matindi to. Alright, showbiz update tayo. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Tungkol sa sex bomb girls ang showbiz update natin. At ito ay ihahatid ang Nang? X-Man. X-Man. X-Man talaga. X-Man Bini. Bini Bigoting Anto. Good morning, Papa John at Papa Drew. Ay, ito, paborito nyo itong grupo na to. Ito yung Sex Bomb. Kasi mahilig kayo mag-split na dalawa, no? Anyway, sa balitang showbiz nga, matapos ang matagumpay na reunion concert sa Pilipinas, dadalhin na rin ng Sex Bomb Girls ang kanilang Get Out concert sa labas ng bansa. Ayon sa Facebook post ng Sex Bomb leader na si Rochelle Pangilinan, inanunsyo nito ang nakatakdang pagtatanghal ng grupo sa Dubai at Abu Dhabi, United Arab Emirates sa March 27 at 28. Saad sa post ni Rochelle, nagsimula lamang sa simpleng entablado, ngayon ay aabot na sa international ang kanilang kembot. Nabatid na nagsimula ang Sex Bomb Girls Reunion Concert sa first at second show sa Araneta Coliseum noong December at dahil sa dami ng gusto makapanood, nagkaroon pa ito na ikatlo, ikaapat at ikalimang round. At iyan aking Get Out para sa impilang metodong metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ow! Pasada Balita. Ako, bawawaw eh. Sa atin pong good news, pinanangalan ang pelikulang Republika ng Pipolipinas sa katatapos lamang na Bengaluru International Film Festival na ginanap sa India. Sa panulat ni Direk Rene Dimla, kinilala ng naturang film festival ang pelikula dahil sa makabuluhang kwento at matapang na pagtalakay sa isyong panlipunan at pagkakakilala ng bansa. Dahil sa parangal, muling pinatunayan ang kakayahan ng mga Filipino filmmaker na makipagsabayan sa International Film Festival saan mang panig ng mundo. Babatiin? Kami babatiin ka. Ay, magandang umaga. Nga pala yung mga taga-Europe si Ano Ate mo Virgie. babatiin? Ate Virgie, UK kasi, English Kaya nga. yun. English ba, UK? English yun. Ate Virgie Jarvis from UK. Alright. Wala na. Taga San Francisco. Ay, si Kuyang Genesis Chavez. And yung isang From nabigay San sa Jose, California. Isang San Francisco, si Ate Susan Neronimo. Ate Susan Na nilalamig. Malamig ngayon. Oo. Malamig, ra. Ate ko, nung tumawag, nasa LA siya eh. Nagkukwentuhan kami, nanginginig eh. Sa Ginaw. Sa Ginaw. Naranasan ko naman talaga yun, Kuyang. Pero sabi nga nila, may mga pagkakataon na kahit nasa Amerika ka, alam na alam mo kung sino ang Batiin Pilipino. natin yung mga taga Baguio. Sige. Kasi magiging matraffic na sila this Dahil, week. ay, Panagbenga. 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 Naalala ko tuloy nung nagpunta ako nung bumisita ako sa Na-traffic ka Amerika. rin. Akala ko na-traffic ka rin. May nakakasalubong ako, tinititigan ako. Oo. Kasi ang ginaw eh. Bakit? Naka-sleeveless ako, tsaka naka-shirt eh. Namnam ko yung lamig eh. Paglakad ko ng mga ilang kilometro, balik ako sa bahay. Sabi ko, hindi ko kaya. Ang lamig. Tapos inubo ka. Oo.
Tapos yung skin ko, alam mo, mas lalo naging delicate. Oh my God. Yeah, yung nose ko, you know, Yeah. nagputok-putok to. Talaga? Tsaka yung lips ko, talagang pumutok. Sobrang lamig. Siya yung ngipin pumutok. Ano ko kung ano yung pumutok. Ay, napunta ako doon sa Yosemite Mountain. Yosemite Ay, Mountain. grabe. Ang kapal ng yelo. Kasing kapal ng mukha ko. Kala ko nagpunta ka ng Laguna. L.A. G-U-N-A. La Laguna. Kala ko L.U. California. At sumayin niyo, Wednesday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Tabayanan po susunod na palatuntunang karambola. Oras sa hudyat! Oy, ilang segundo pa, ilang tumbling pa bago magtuloy ang alas 8 ng morning. You know! Happy weekend! Bye! Ingat! Ang mga balita